AUD-JPY, isa pang pwede natin gamitin in order to measure yung risk on or risk off mood ng market. So, bakit si AUD-JPY? Kasi during a risk on market, AUD is one of the first risk on currencies that investors look at. So, pagkatapos ng risk off na market, tapos pa-risk on na siya, AUD yung usually unang titignan. So, pwede natin i-consider si AUD as yung pinaka-risk on na currency. That's why siya yung pinakauna. Bali siya yung pinakaunang naiisip ng mga tao. So, ay pa-risk on na yung yung market. Sige, tignan nga natin yung AUD. AUD bago na mga iba. Parang ganyan. And then during a risk off market naman, let's say bago mag-lockdown, ganyan. Most likely, yung mga unang tinitignan ng mga investor ay JPY. Okay? Kasi yung Japan, it happens na out of the three, siya yung pinaka-steady. Okay? Or pinaka-steady tuwing economic crisis. Okay? So, during the risk-off market, iisipin ng mga tao, uy, JPY, sige, lagay muna ako dyan. That's why pwede natin i-consider siya as yung pinaka-risk-off na currency. So, kung pinagsama mo si AUD-JPY, parang tinitignan mo yung two ends of, two extremes. Tapos pinagsama mo siya. And pwede mo siyang gamitin as a measurement kung bibili ka ng risk on or risk off na currencies. Okay? And same thing yung gagawin natin sa katulad na S&P 500. I-analyze mo yung M sa W1, D1, and H4 na time frame. Parang ganyan din. And one thing na mapapansin mo, which papakita ko mamaya, S&P 500 and AUD-JPY are positively correlated. So ano meaning niyan? Yung galaw nila halos parehas. So kung pinatong natin yung dalawang graph dito, naka-line chart lang siya, makikita mo or ma-notice mo, halos parehas yung galaw nila. Every time na umaakyat si S&P 500, aakyat din si AUD-JPY. Of course, hindi siya exactly the same. Pero kung tinignan mo siya ng malayo, may kita mo halos parehas. Ayun, halos parehas siya. So, an example will be, ayun, maakyat dito yung AUD-JPY, umaakyat din si S&P. Oh. Nung bumaba siya dito, bumaba din si AUD-JPY. Although hindi ganun kalakas katulad ni S&P 500, bumaba pa rin. Tapos nung umakyat si AUD-JPY, umakyat din si S&P. So yun, nung bumaba siya dito, bumaba din yung AUD-JPY. Medyo nag-stuck lang siya dito nung umakyat si yung S&P 500. Pero generally, medyo uptrend pa rin eh. Ganun din. Okay? So as you can see, hindi naman siya totally perfect. Pero we can assume na every time na gumagalaw si S&P 500, yung AUD-JPY ganun din or nagfa-follow. Parang fina-follow nila isa't isa. Okay? So nakasulat nga dito, movement is generally the same. That's why pwede natin siyang gamitin din as a way para malaman kung risk on or risk off si market. And then alam din natin kung anong currencies yung bibili natin. Okay? So example, sige mag-example ako. So, ganito tayo. In order to best view yung S&P 500, pupunta tayong trading view. Okay? So, yung code ng S&P 500 is SPX 500. Okay? Yan. So, dito yun. And then, ayan, nakaano na tayo dito. Okay? So, eto, tanggalin ko muna to. So, this is the S&P 500 na index. So generally, 'di ba, gusto natin makita yung W na time frame first, okay? So as you can see, paakyat siya. Okay? Paakyat, and that means generally na uptrend siya. So optimistic yung market. So kung gusto mo, pwede mo rin lagyan ng trend line. If you want, ako hindi ko na masyado kailangan. Okay, you can put a trend line like that. Then punta tayo sa D1. Okay. So anong nangyari?
yung ginagawa ni S&P 500 ay nagba-bounce lang siya sa trend line. So may mga retracements ng retracements sa trend line. We can assume na nire-respect niya yung trend line. So that means generally, yung nakikita mo dito, yung maliliit na movement dito na to the downside, no? Mga retracement yan. Okay? So, pero punta tayo sa may H4. Ano yung mapapansin natin? Pag nag-zoom in tayo, mapapansin natin na nag-form siya ng parang downtrend in the short term. Okay? Ganyan. Right. So, during this time, yung mga maliliit na na red candles or bearish candles, pwede natin i-assume na during this time may mga risk of currencies na pwede natin i-enter. Okay? Kasi bumababa yung S&P 500 eh. Even if naka-uptrend siya, kailangan pa rin bumaba bago umakyat. Kasi hindi pwedeng parating paakyat siya ng paakyat. Okay? Kailangan, para siyang eroplano din eh. Bago umakyat yung eroplano, kailangan bumaba na onte para bumuelo. Ayan. So, etong mga times na bumababa, it's possible na yan yung times na pwede nyong i-day trade yung mga risk of currencies. Mag-buy ng JPY, ganyan. And then trade against risk on currencies naman. Okay? Pero, if napansin nyo, ayan, nag-bounce siya sa trend line, then biglang umaakyat, it means na it's about time na pwede rin tayo mag-risk on. Okay? So, sa Saturday, yung ginagawa ko ay tinitignan ko yung W time frame. So, sabihin ko, uy, mukhang risk on ang market generally kasi paakyat pa rin si S&P. And then nakita ko yung daily, okay, risk on pero mukhang bumubuelo, bumababa. Okay? So, ang interpretation ko dyan is, okay, even though risk on siya, baka next week hindi siya risk on pa masyado. Baka risk off pa siya na onte kasi bumubuelo pa eh. Right? Pero syempre, this is just broad market view. Hindi pa tayo nagko-conclude. Okay? Ang iniisip lang natin dito is, okay, since umaakyat siya, naka-uptrend siya, we can say na risk on pa rin yung market. Pero, yung pagkababa nito, yung ito, means na maybe next week lang, risk off. Then maybe next week and next week, risk on. Okay? So, doon tayo mag-chart reading sa mate formula within the week. Okay? Ngayon, coach, paano kung na-break tong uptrend line na to? Ibig sabihin, expect na natin na posibleng tuloy-tuloy na yung demand for risk of currencies. Okay? Kung nag-form talaga siya ng downtrend. Alright? Pero kung itong maliit na downtrend, di ba, which na-drawing ko sa may H4, ay ma-break niya, let's say, ito, parang nag-form siya ng, ano ba tawag dito? Asymmetrical triangle. Ayan. So kung ma-break niya to, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin yung risk-on mood ng market. Okay? So yun. Ngayon, si S&P, just so you know, yung default, naka-daily ako parate kapag ina-analyze ko yung S&P. Okay? Yung H4 lang, kapag gusto ko lang i-zoom in, W masyadong malayo. So D1 is yung somehow default ko kapag ina-analyze ko to. Okay? So si S&P, alright, alam na natin, packet siya, pero pababa na onte, so maybe may onting demand for risk off in the short term. Pero long term, risk on siya. Alright? So next naman, sige, dagdagan natin ang VIX. Gagawin mo lang, kaklik mo lang to, itong circle symbol na may plus sign. And then pwede nyo lang i-type VIX. Yon. So yun. Yan. Ganito itsura niya. So let's say tanggalin ko muna tong si trendline para hindi mo magulo. Ayan. So saan ang VIX ngayon? Ang VIX ay nasa
negative 33. O, negative 33. So ano yung ibig sabihin nun? Kapag negative 33, ay ibig sabihin bumababa siya. Parang nagiging mas complacent ang tao. Okay? So ano ba yung rule natin kanina? Kapag 20 to 40%, then it's possible na natatakot yung tao. Pero kung bumaba siya, like let's say nasa negative zone siya, below 20, edi mataas ang risk appetite ng mga investors in the market. Okay? So, nakikita natin dito umaakyat yung VIX dito. So, kung tinignan natin, umaakyat si VIX habang nagkakaroon ng bearish candles ang S&P 500. Okay? So, as we can see, umaakyat ulit si VIX, no? Pero it does not mean na totally magre-risk off na tayo. Maybe magre-risk off na tayo sa short term kasi once again, as I explained, baka kailangan muna bumuelo ang S&P 500. Mag-retrace muna bago siya mag-continue. So again, paano yung best way para malaman kung magko-continue ang trend or not? You either use the trend line or the 200 MA. Okay, ako mas mahilig ako sa trend line pero sige, let's try putting yung 200 MA. Yun, EMA na lang. EMA. Okay. So, ito palitan na lang natin into 200. So, kung ma-break niya ang trend line and ma-break pa niya si 200 MA, alam natin na in the long term, puro risk off na yung ite-trade natin. Meaning, every week, ang hahanapin natin ay puro risk off. Yung mga risk on kapag nag-retrace lang siya. Okay? Pero generally speaking, risk off. Pero ngayon, since hindi pa talaga natin alam kung magbabago ang trend or not, or baka nagre-retrace lang si price, we can assume na lang na risk on pa rin ang market. Okay? And then we can look for opportunities based on that assumption. Okay? So tanggalin ko muna to. So next naman, pwede rin natin patungan to na AUDJPY. Okay, so tanggalin ko muna yung VIX para hindi siya mukhang magulo. Okay, again, we use this feature. Search natin AUDJPY. Then, ayan. So pinatong natin si AUDJPY. Okay? So, ang gagawin natin is titignan lang natin din yung yung M ng AUDJPY. So in the weekly time frame, ganun din. Pwede rin tayo mag-drawing ng trend line if you want. Ayan, pwede natin lagyan dito. Ayan. Ito nakaharang kasi to. Ayan. So generally, parang ganyan din. Halos parehas yung ano niya sa S&P 500. Ganyan din. So if we go to yung D1, ayan. Tatanggalin muna natin to. Ayan. So, ayan. Pwede tayo mag-drawing ng trend line na ganito. Okay? So, halos parehas lang yung galaw niya. And then, kung pumunta tayo sa H4, tatanggalin mo natin to. Ayan. Nagfo-form siya ng parang downtrend, pero in the long term, retracement siya. Okay, yung ganito. Short-term downtrend yung tawag dito. Okay? Short-term downtrend. Yan, ganyan siya. So, ang ibig sabihin nito is in the short term, baka bababa yan. Pero, if tinignan natin yung long term, no, of the two, kasi halos parehas naman yung galaw nila. Ayan. If tinignan natin yung long term, uptrend pa rin. Okay, uptrend siya. And then, meron ng short term na downtrend na lumalaban. Okay? And saan ba sila nagmi-meet, yung dalawang trend line? Dito. Ngayon, kapag umabot na yung price dito, malalaman natin kung sino yung panalo. More often than not, yung higher time frame na trend line yung panalo.
Okay? Yung short-term trend line naman ay ang nagbibigay lang ng retracement in the higher time frame. Okay? So ganyan magbasa ng ng S&P, S&P, VIX and AUDJPY. Parang ipapatong-patong mo lang sila. And then you'll understand kung yung risk on or risk off yung market. Okay? So, ayan, ganyan yung galawan niya. All right? So, 'yon. So, according to this, okay, alam natin ito real-time data to. Okay? So, this week, nung in-analyze ko to nung Saturday, kasi 'di ba naka-uptrend to, and then yung ginawa niya ay parang nirespect niya yung trend line, yung dominant trend line which is yung uptrend line. Then nag-assume ako na risk on yung market. And then yung VIX which nakita natin kanina, lagyan ko ulit, ay saan ba? Nasa negative region, meaning complacent pa rin ang mga tao, generally speaking. Okay? So for me, that means maghahanap ako or magbabuy ako ng mga risk-on currencies like GBP, Euro, Euro, AUD, NZD, CAD. And then i-prepare ko sila doon sa risk-off currencies like JPY, USD, and CHF. Okay? So usually yun yung gagawin ko. And then after that, ayun, titignan ko dito or later on, magbibigay ako ng ranking through economics and then after that, titignan ko kung ano yung sasabihin ng experts and then i-mate formula ko para gumawa ng entry. Okay? So, ganyan yung galawan ng broad market view. So, yun, balik tayo dito. Okay. So, yun. Just so you know din, hindi lang si SPX or yung VIX yung may correlation to the forex market. There are also other currencies na correlated din sa isa't isa, meaning parehas yung galaw nila. And meron din currencies na positively or directly related naman sa commodities, meaning kung ano yung galaw nila, gagalaw din yung ito. For example, CNY means Chinese Yuan. Okay, yung currency ng China. Directly related ang Chinese Yuan sa AUD. So, if meron kang nakitang news regarding Chinese Yuan, most likely, maa-affect ang AUD. Okay? So, let's say may news about na-affect yung China economically, ganyan. More often than not, kung ano yung galaw ng CNY or yung Chinese Yuan, yung AUD gagalaw din in the same direction. CAD and oil, isa pa yan. Related sila. Kaya if may nakita kayong news about oil, yung USD CAD ay gagalaw din or maa-affect din. Okay? Yung USD and gold naman ay negatively correlated, meaning opposite direction sila parate. Okay? So kung nag-appreciate ang gold, bumababa ang USD and vice versa. Okay? USD and oil are also negatively correlated. So kung ano yung galaw ni galaw ni oil, baliktaran naman si USD. Okay? AUD and gold are also positively correlated generally. Okay, hindi parate, pero yung overall na galaw nila ay oo. Okay? So kung kunyari yung AUD-USD ay nag-appreciate, yung XAU-USD paminsan nag-appreciate din. Okay? So we can use these as signals kung ano yung pwede natin i-trade. Okay? Pero these ones, this will be for siguro doon sa mga live sessions na natin kasi mahabang topic din yung other correlations. For now, let us stick to yung S&P 500 muna and paano gamitin yan in order to know kung risk on or risk off ang market. Okay? So again, recap.
S&P 500, related siya to AUD-JPY, and both of them will tell you kung bibili ka ba ng risk-on currencies or bibili ka ng risk-off currencies. Si VIX naman will give you the confirmation na tama yung analysis mo sa S&P 500. Okay?